Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, bigyan natin ng Panginoon ng malakas na palakpak ngayong araw na ito. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Sa mga first time na nakasama natin ngayon, naniniwala po ako na hindi tsambahan lang to. Tayo po ay nilid ng Panginoon ngayong araw na ito because God wants to bless us today. At sa bawat isa na every Sunday ay nandirito nakasama natin. The Bible said that your labor in the Lord is not in vain. Hindi ka mapapansin ng katabi mo, hindi man yan mapansin ng ibang tao, walang nasayang na effort na galing sa Panginoon na ginawa natin para sa ating Panginoon. Handaan po natin that God honors faith, God honors effort. Ino-honor ng Panginoon yung pananampalataya ng kanyang mga anak, yung effort na ginagawa natin, kaya hindi nga masasayang yon. Dahil ang maganda dito, si Lord nagbibigay siya ng grace, yung mga bagay na kung saan di natin deserving, binibigay niya. Pero si Lord is a rewarding God as well. Ibig sabihin nun, dahil may ginawa ka, kaya may i-reward sa iyo ang Panginoon. At naniniwala ko na lahat ng nandito ngayon may reward na nakalaan sa iyo ang ating Panginoon. Lahat po na naniniwala doon, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa panibagong series po natin ngayong month ng July entitled Sacred Space. Sacred Space. It means experiencing God again and again. Sa iba't ibang sitwasyon natin, hindi natin namamalayan, nandito ako sa sitwasyon na ito ngayon. Pero makikita natin yung space na yan, na kinalalagyan mo ngayon, masaya, malungkot, masakit, o okay ang pakiramdam mo. Where the presence of the Lord is, there is freedom. Where the presence of the Holy Spirit is, there is joy. There is rejoicing. So, ang importante, may nagtatanong, paano mo masasabi that this is a holy ground? Tandaan natin, masasabi mong holy ground ang isang lugar na kung saan nandoon ang ating Panginoon. So, even in the midst of your struggles na pag-uusapan natin next week, at kahit nasa kalagitnaan ng iyong suffering na pag-uusapan natin ngayon, it can become a sacred space. Why? Because the Lord is there. Ang importante, yung Panginoon ay nandoon. So, I pray na nawa kausapin tayo ng Panginoon at nawa yung kinalalagyan natin na sitwasyon ay maging sacred space siya. Sabihin nga po natin, sacred space. I don't know where you are today. Kung ano yung mga sitwasyon na yan, yan po yung pag-uusapan natin sa buong isang buwan ng July. At naniniwala po ako mga kapatid, inihahanda tayo dito ng ating Panginoon para nang sa gayon, anong man yung sitwasyon na kinalalagyan natin, ito ay maging sagradong lugar. Dahil nandoon ang Panginoon. So let's get started. Ang malaking tanong natin ngayon is, can we experience God in the midst of suffering? Pwede ba nating maranasan ang Panginoon sa kalagitnaan ng ating suffering? If no, why? May sitwasyon po kasi na pwedeng di mo maranasan ng Panginoon sa kalagitnaan ng suffering mo. Bakit? Kailan hindi nararanasan ng isang tao ang Panginoon sa panahon na siya'y nahihirapan, hindi sa lahat ng panahon? Ha? Ganun ba? Tama po. Kapag hindi mo naranasan ng Panginoon sa kalagitnaan ng suffering, anong dahilan? Bakit? But if yes, how? May experience ba natin ng Panginoon sa kalagitnaan ng ating suffering? Kapag no, why? If yes, paano? Paano ko mararanasan ng Panginoon sa kalagitnaan ng suffering na ito na ating nararanasan? Hindi ko alam kung ano yung specific na suffering na kung saan pinagdadaanan natin o nararanasan natin ngayon. It may be financial na suffering, pwedeng physical na suffering ito, pwedeng mental na suffering ito, or spiritual suffering ang ating nararanasan. I don't know, but I pray itong suffering na ito, itong kinalalagyan mo ngayon ay maging sacred space where you will experience God again and again. I want you to open your Bible with me in 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 7. 2 Corinthians chapter 1, verses 3
to 7. Konting background lamang po mga kapatid. Mababasa natin ito in Acts chapter 18. Na si Paul po mga kapatid ang founder ng local church dito sa Corinth. At si Apostle po ay nag-serve dyan sa church na yan sa Corinth for 18 months. So mga nasa 1.5 taon na nag-serve dito si Apostle Paul nung kanyang iplinant ang church na ito. Ngayon, after 1.5 years, pag-alis niya dito sa church dito sa Corinth, pag-alis niya, nakaranas sila ng matinding pagsubok. Nagkaroon ng matinding problema na kung saan kinakailangan i-deal yun. Ngayon, paano siya i-deal? Ipinadala niya yung kanyang son in faith na si Timothy dito sa Corinto, sa church sa Corinth. Pagpadala niya sa kanyang son in faith na si Timothy, tinitrain kasi niya ito na pastor. Etong si Timothy. At doon po mga kapatid, nangyari na sinulat niya yung 1 Corinthians. Kaya nga ang tema ng 1 Corinthians is the problem of the church. Kaya nga, hindi pwede na kung saan masasabi natin porket church tayo, perfect na ito, o kaya naman porket nasa church tayo ay wala ng problema. Hindi kasama yan kasi pamilya nga ito eh. Para itong biological family mo, para itong pangkaraniwan na pamilya, still pamilya din. May mga nangyayaring pagsubok, may mga pinagdadaanan, may mga conflict, may mga persecutions na nararanasan. So pinadala niya si Timothy dito sa Corinth. Unfortunately, mas lalong lumala yung problema. At kinakailangan, sumulat si Apostle Paul ng, ang tawag doon ay painful na, sabihin na natin, na letter sa kanila. Kasi pinadala niya na nga si Timothy, tapos lalo pang lumala yung problema nila. Parang di nakikinig tong mga to. Kaya nagsulat si Timothy or si Apostle Paul ng 2 Corinthians. Actually, nung sinulat niya yon, ang sunod na pinadala niya, hindi na si Timothy, yung isang son in faith niya naman, na ang pangalan ay Titus. Isa din tinitrain ni Apostle Paul na isang pastor. At ang kagandahan, after nun, binanggit dito sa 2 Corinthians din, na after na ma-deliver yung letter na yon, ay naresolba yung problema. Naresolba yung problema. So, mapapansin natin dito sa 2 Corinthians na kung saan sa panahon na sila ay dumadaan sa distress, sa panahon na sila ay nakakaranas ng mga tinding mga pagsubok, inilagay dito ni Apostle Paul that you can still experience God sa kalagitnaan ng pagsubok. Pero, ito po ang katotohanan, hindi lahat mararanasan ito. Kaya nga sinabi ko kanina, can you experience God in the midst of suffering? If no, bakit? Kasi hindi naman sa lahat ng suffering nararanasan ng mga tao ang Panginoon. Kailan hindi nararanasan ng tao si Lord? Sa panahon ng kanyang matinding pagsubok. But if yes, paano? Nandito po sa text natin ngayon. So join me in our message today entitled Experiencing God in the Midst of Suffering. Experiencing God in the midst of suffering. So in these opening verses, dito sa 2 Corinthians, Apostle Paul gives us 3 solid reminders. 3 solid reminders on how to experience God in the midst of suffering. Ang suffering pa naman, ito po ay, pwede nating sabihin that it can make or break you. Dahil maraming mga nag-suffer, ngayon successful na. But maraming mga nag-suffer na kayon lubog na. Paano ba natin mapapakinabangan ito? At paano kung mararanasan si Lord sa kalagitnaan ng suffering na kinalalagyan mo ngayon, na kinalalagyan ko ngayon, or maaring ma-experience natin bukas at sa mga susunod na araw? Paano ito magiging pagpapala sa atin at higit sa lahat, paano natin mararanasan ang Panginoon dito? Naniniwala po ako na lahat na makakapakinig ngayon, ulitin ko, kahit na sa kalagitnaan ng suffering na yan, it will become a sacred space for you because you will experience God
there. Lahat po ng ready at excited na matuto, mabago at pagpalain ng Panginoon, magsabi po ng malakas na amen. Number one. How to experience God in the midst of suffering. First, in verses 3 to 4, mababasa natin, sinabi ni Apostle Paul dito, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Sinabi niya dito, ulitin ko po praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. He is the Father who is full of mercy, the God of all comfort. Verse 4, He comforts us every time we have trouble so that when others have trouble, we can comfort them with the same comfort God gives us. So dito agad inumpisahan ni Apostle Paul dito. In 2 Corinthians chapter 1, 3 to 7, sinabi natin, ito yung mas lumala yung problema Pero kahit pala minsan, ito tignan nyo po maigi, may problema na kay sinulat yung Corinthians. 2 Corinthians, mas lumalala yata yung problema. Ang solusyon lang pala huwag ka lang susuko. Kasi minsan, tingin natin, pag ginawa na natin ang solusyon, may ginawa na tayo, wala na sa susunod. Hindi. May tamang gagawin ka lang sa panahon na yun. Huwag mong isusuko itong mga bagay na ito. Okay? In verses 3 to 4, how to experience God in the midst of suffering. Number 1, raise your praise. Kinakailangan, tignan niyo po, you have to raise your praise. Kinakailangan, maitaas natin ang Panginoon dito. Bakit kinakailangan, sa panahon ng suffering, itaas mo ang Panginoon? Pababa na nga yung buhay mo Pabagsak na nga yung buhay natin. Wala na nga tayo nakikitang maganda. Minsan, di ba, lubog na tayo, disappointed na tayo sa buhay. Alam mo, yung pababa na budget mo. Alam mo yon, yung bigasan mo, pababa na rin, pakunti na ng pakunti. Hindi ko alam kung ano yung mga pabagsak Nakaka-discourage yan. Pabagsak na yung laman ng bank account mo. Yung GCash mo, matagal ng zero. Hindi ko alam, ano ba yung mga pababa sa buhay mo? Na kung saan nakakaranas ka ngayon ng disappointment, na kung saan nasasaktan ka, o kaya nagwo-worry ka ng matindi. Sa panahon na kung saan pabagsak, pababa, paubos yung sitwasyon, doon mo naman itaas ang ating Panginoon. Nakuha po natin yon. Kasi sinabi nga natin, when praise goes up, blessings come down. Kahit na paano bumagsak ang isang sitwasyon, the moment na itinataas mo ang ating Panginoon, doon ka muling nakakabangon at doon mo muling nararanasan ng Panginoon kahit nasa kalagitnaan ng ating pagsubok. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon ngayong oras nito. Come on, praise the Lord. Hallelujah. Raise your praise. Ano yung mga pabagsak sa iyo ngayon? Ano yung mga pababa sa iyo ngayon? Ngayon, kinakailangan magkaroon tayo ng matibay na dahilan. Hindi tayo basta-basta nagpupuri sa Panginoon ng wala lang. Why? Kapag ikaw madalas ang tao, kapag nagpupuri sa Panginoon, hindi naman nila alam ang dahilan Kaya minsan ang tawag doon, vain worship. They worship me in vain. Sinabi ng Panginoon sa ibang mga mananamba. Bakit? Baka religious, na lang, kumbaga, activity na lang. Baka mechanical na lang yung ginagawa dahil kumakanta sila ng ganito. Dahil sinasabi nila, praise the Lord, hallelujah. Gagawin ko na rin without knowing why. Bakit? Kaya dapat may matibay tayong pundasyon kung bakit natin itinataas ang ating Panginoon sa panahon ng pagsubok or maybe sa panahon sa iba't ibang sitwasyon na nararanasan natin. Why raise your praise to God? First, praise God for who He is. Sinasamba ko kasi ang Panginoon. Sinasamba mo kasi ang Panginoon kung sino siya. Binanggit din dito sa passage natin. Tignan niyo po verse 3. Praise be to God. Una pa lang, bakit natin sinasamba si Lord? Because He is God. Praise God for who He is. Why? Because He is God. Praise be to the God. Sinabi po dito. Una pa lang, ipinakita niya na karapat dapat kang sambahin kasi Diyos ka.
Kaya nga lahat ng tao na hindi sumasamba ang Panginoon, they do not acknowledge God as their God. Kaya nga doon nalulugod ang Panginoon. Every time na ina-acknowledge natin na siya ay Diyos. Bakit? Every time na sinasamba mo ang Panginoon, sinasabi mo na napakataas mo, Lord, ako po ay mababa. At naniniwala ko, hindi sa minamaliit mo ang sarili mo pagdating doon. Ibig sabihin lang doon, ina-acknowledge mo na napakataas ng Panginoon, na napakamakapangyarihan niya, na kahit na anong pinagdadaanan mo, kaya niya yon kahit hindi mo kaya. Kasi Diyos siya. Kaya maraming mga questions tayo, ang ganda ng pag-uusapan natin sa August. Yung mga greatest question ng tao sa kanyang buhay. At maraming mga greatest questions tayo, marami tayong mga tanong na kung saan, sa dulong-dulo. Kasi Diyos siya eh. Masasagot na yon. Pangalawa, why praise the Lord? Sino ba si Lord? Una, He is God. Second, sinabi po dito sa passage natin, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. He is the Father who is full of mercy, the God of all comfort. Second, because He is the Father of compassion. Sabihin nga po natin, compassion. Kaya natin sinasamba ang Panginoon because He is the Father of compassion. Pag sinabi pong compassion, actually dito sa Greek na ginamit dito, ibig sabihin niyang pity. Ibig sabihin po niyan mercy. Pag sinabing grace, God gives us what we do not deserve. Okay? For example, kaligtasan. Di naman natin deserve yun eh. Biruin mo, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Bika nga nung kanta. Ang ganda-ganda ng kalagayan ng Panginoong Hesus sa langit, tapos pupunta dito sa lupa. And the Word became flesh and dwelleth among us. Hello? Kahit ng pinakamagandang lugar dito sa mundo, wala naman maipapantay sa ganda ng tirahan ng ating Diyos. Bakit siya bumaba dito? Hindi mo deserving yon. Hindi ko deserving yon, pero binigay niya sa atin. Grace yun. Kaya lang, binanggit dito, hindi yon. Ang binanggit dito, yung word na compassion dyan, sa Greek, mercy. Ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin naman ng mercy, ko ang grace, God gives us what we do not deserve. Pag sinabing mercy, God does not give us what we do deserve. Hindi ibibigay ng Diyos yung deserving mo na judgment, na parusa, ng matinding kapahamakan. Ngayon, may mabigat na question dito, na kung saan madali ko na lang pong sasagutin muna ngayon. Mabilis lang. Ibig sabihin ba nun, kapag may mercy ang ating Panginoon, hindi na siya God of justice? Hindi, God of justice pa rin yan. Parang ganito, basta ba pinalagpas na lang ng Panginoon yung kasalanan ng tao? Hindi po. Sinerve pa rin ng Diyos, especially ng ating Panginoong Sokristo, yung justice, yung wrath ng Panginoon. Galit ang Panginoon sa kasalanan, ibig sabihin ba nun, hindi na siya God of justice? Hindi. Ang Panginoong Hesus na ang nag-alay ng kanyang buhay, para nang sa gayon, hindi na natin maranasan yon. Sinerve pa rin ng Panginoon yung justice. Nakuha po natin ngayon, pagdating sa mercy, ibig sabihin, this is part of God's justice. Di ba? Kasama kahit sa mundo yung justice system, kasama yung mercy, yung pardon. Kasama dun yon. So may mga bagay ba na kung saan deserving mo? Deserving mo ng parusa, deserving mo ng ganito. Di mo namamalayan, kinakaya mo yung mga bagay-bagay. Sinabi niya dito, He is the Father of compassion. He is the Father of mercy. By the way, ang ganda nito. Yung word na Father, malinaw ito sa mga Jewish people. Madalas ang ibig sabihin ng Father, it means originator. Okay? Source. Kung sa John 8:44, Satan is the father of lies. Kasi siya nag-originate ng kasinungalingan. Ang Diyos naman, kinumpare sa kanya ang Ama, the Father of compassion. Why? Ang compassion nag-originate naman sa kanya. So ito maganda. Ang ibig sabihin ng Father, Aba. Ibig sabihin yan, source. Ito maganda ngayon. May panahon ba na kung saan nawawalan ka na ng mercy? May panahon ba na kung saan napuputol na yung PC mo? May panahon ba na kahit na anong hugot mo,
tuyo ka na. Parang wala na ako maibigay na awa dito. Parang hindi ko na kaya. Di ba minsan may kinakailangan yung pinakasukdulan na bigay mo na kay Lord to. Ako mismo hindi ko na kaya. Napansin mo, nauubusan ka na eh. Halos lahat ng solusyon, na-exhaust mo na. Bakit? Kasi tao ka. Ito yung sinasabi natin. Hindi ka maigi dito. Ito ngayon ang maganda. Sa panahon na ubus ka na, si Lord marami pa. Bakit? Source kasi siya ng awa. Source kasi siya ng compassion. Mawalan ka na ng compassion, mawalan na yung ibang tao ng compassion, si Lord hindi mawawalan ng compassion kasi ang tawag natin sa Kanya, Abba Father. He is the source of love, He is the source of compassion, He is the source of mercy. Hindi mauubusan ng ating Panginoon. Amen po ba? Come on. Praise God right now. He is the source. Kaya kapag, alam mo yun, minsan sinasabi sa'yo ng isip mo, parang deserving ko itong mga bagay na ito eh. Deserving ko maging mahirap kasi katamaran ko. Deserving ko itong matinding parusang ito. Tama naman yon. Pero tandaan mo lagi, makakabangon ka. Why? He's full of mercy. Ang matindi pa dyan, God, nakalagay dyan, Father. Ibig sabihin, source. Hindi matutuyo, matuyuan ka na ng pagmamahal. Si Lord hindi matutuyuan ng pagmamahal. Bakit? Siya yung source eh. Kaya nga dapat ang hinahabol mo, ang sinisik mo, hindi puro blessing. Ang sinisik mo dapat yung blesser. Pag inubos natin yung buhay natin sa mga puro material na bagay, pagpapala, hindi nga masama yun eh. Kaya lang ang problema, inubos natin yung buhay natin yan, nakinalimutan natin si Lord. Mauubos yan. Balang araw. Kasi hindi naman yun yung source. Kailangan ang isik natin yung source. Kasi tiyak yun, di ka mauubusan doon. Kaya matalino ang isang tao na kung saan inuuna ang Panginoon. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi sa pagiging makasarili ng Panginoon na isik mo siya unang-una sa lahat. Yung time, yung treasure, yung talent mo, yung oras mo, wag mo kalilimutan ng Panginoon. Bigay mo sa Kanya yung nararapat. Pagdating sa treasure mo, sa pera mo, ibigay mo sa Kanya yung nararapat. Tago mo yan, mawawala din yan. Busin mo yung pera mo, kaya mo, wala din yan. Bigay mo yung nararapat kay Lord. Source siya eh. Hindi ka ngayon mawawalan. Yung talent mo, mauubos yan. Bigay mo kay Lord, maniwala ka. Mamamaximize mo yan. He is the Father. Kaya tayo sumasamba, He is the Father of compassion. He is the source, He is the originator. At pangatlo, bakit natin sinasamba ang Panginoon? Because He is the God of all comfort. Sabi nga po natin, comfort. Napansin natin, meron na dito, kasi Diyos siya. He's the creator of everything. Itong mga nakikita natin dito sa mundo. Pangalawa, compassion. Pangatlo, comfort. Alam niyo po ba, yung word na comfort, dito lang sa verses 1 hanggang 11, 10 times ito binanggit dito. 10 times. Pag sinabing comfort, hindi si Lord nag-o-offer sa atin ng simpleng sympathy kapag tayo'y nagsasuffer. Pwede naman yon, pero hindi ito ibig sabihin ng comfort dito sa passage na ito. Hindi yung konting tapik lang. Hindi ganon yung ibig sabihin dito ng comfort na sinasabi ng Panginoon. Di ba may mga ganon? Wala namang masama doon eh. Kaya mo yan kapatid, konting tapik lang, makakaranas ka na ng kakaiba eh. Pero ito, hindi simpleng tapik. Hindi simpleng simpatya. Kamagalala, naintindihan ko nararamdaman mo. May mga ganon, di ba? Hindi ganon ang ibig sabihin dito. Because yung ibig sabihin po ng comfort dito, sinabi ko nga, 10 times binanggit ito. Verses 1 hanggang 11 lang, 10 times. Binanggit yung word na comfort. Ang ibig sabihin po niyan ay parakaleo sa Greek. Uy, teka lang. Yan din ang tawag sa Holy Spirit. So dito sa passage nito, hindi referring sa specifically pagdating sa Holy Spirit. Pero of course, pwedeng gamitin, pwedeng ang Holy Spirit mismo yung kikilos sa atin dito sa sitwasyon na ito. But in this passage, yung comfort, ang ibig sabihin dito, to instill courage. Pag sinabing encourage, sa ibang passage, di ba? Comfort, encourage. Pag sinabing encourage,
magsasaksak ka sa kanya ng tapang. Magsasaksak ka sa kanya ng kung saan ikalalakas ng loob niya. Ang ibig sabihin doon, encouragement or comfort. Yan po ang ibig sabihin sa Greek. Pero pagdating sa Latin naman, ang ibig sabihin nito, with strength. With strength. Pwede pala na tinapik lang kita pero wala akong binigay sa'yo. Pero si Lord, sasamahan ka niya at bibigyan ka niya ng lakas. Ang ibig sabihin yan, to help. To come alongside and help. Ayan ang ibig sabihin ng parakaleo doon sa Greek. To come alongside. Hindi lang samahan kita. Di ba minsan maganda na yung at least man lang may sumama sa'yo. At least man lang may sumama sa'yo sa journey mo. Pero minsan pwedeng may kasama ka pero pareho kayong wala. May kasama ka nga, nung discourage ka, discourage din yung kasama mo. Pwede pa kayong mag-connival niyan eh. Partners in crime. Nakapa yan, hindi lahat ng sumasama sa'yo, kahit mabuting tao, may kakayahan na tulungan ka. Pero ito yung sinasabi dito. Sasamahan kita, sinabi ng Panginoon, sasamahan niya tayo na kung saan, hindi lang niya tayo titignan. Bibigyan ka niya ng lakas para mapagtagumpayan mo yon. Kaya kakaibang kasama ang ating Panginoon. Masarap kasama yung katabi mo. Okay kasama yung mga kaibigan mo, pero pinakamasarap kasama ang ating Panginoon dahil hindi ka lang niya tititigan. Bibigyan ka niya ng lakas sa panahon na ikaw ay nanghihina. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Parakaleo, to instill courage. Ito ang dahilan kung bakit natin tinataas ang ating Panginoon. Because He is God. Because sa kanyang pagiging Diyos, dahil siya ay compassionate, dahil siya ay nagbibigay ng comfort, kaya natin siya itinataas. Ito ang dahilan. Para lang sa gayon, maranasan natin ang Panginoon. Kaya pala may mga tao hindi nararanasan ng Panginoon. Bakit? Hindi mo naman tinataas si Lord eh. This is the point here. Ang bagsak na yung sitwasyon, puro kabagsakan pa yung lumalabas sa bibig. Alam mo, bagsak yung sitwasyon ko ngayon eh. Tingin ko, di naman ako sinasamahan ng Panginoon eh. Wala naman nangyayari sa lahat. Napansin mo, puro pabagsak yung salita. Puro pabagsak yung pag-iisip. Pwede ba sa panahon na pabagsak ka, itaas mo naman si Lord? If you want that suffering to become a sacred space, raise your praise. Praise God for who He is. And second, praise God for what He does. Kaya na tayo sumasamba sa Panginoon, hindi ito wala lang. Sinasamba natin si Lord kasi kung sino siya, nararapat siya. Nabigyan ng pagsamba kasi Diyos siya. Kasi siya yung source ng compassion. Kasi hindi niya ako pababayaan. Sapat yung comfort niya sa akin. Kaya nga napansin niyo, verses 1 hanggang 11, tinatad ng word na comfort, comfort, encouragement, encouragement. And praise God for what He does. Kaya natin sinasamba si Lord. Dahil sa kanyang mga gawa. Verse 4, He comforts us every time we have trouble. He comforts us every time we have trouble. Praise God for what He does. Bakit natin sinasamba si Lord? Kasi kino-comfort tayo ng Panginoon every time we have trouble. I don't know kung sino sa atin dito may troubled heart ka ngayon. May mga nararanasan kang mga troubles sa buhay natin, but sapat ang comfort ng ating Panginoon. At dun mo siya sasambahin. Sa panahon na pabagsak yung iyong kalooban, pag itinaas mo ang ating Panginoon, kaya nga sa panahon, kapatid, na nasa suffering ka, kung ano-anong mga music pinakikinggan mo. Bigo ka na, puro kabiguan pa pinakinggan mo. Biruin mo, may isa ka ng kabiguan, nakinig ka pa ng 5 kantang puro kabiguan, di 6 na. Wag mo nang dagdagan. Sabi mo nga sa katabi mo, wag mo nang dagdagan. Ang hirap na nga, ang hirap na ng sitwasyon, puro kahirapan pa yung mga sinasabi. O, nadagdagan pa ulit. Ang bigat na, may isang kabigatan ka na, puro kabigatan pa binabanggit natin. Pwede ba sa panahon na pabagsak ang sitwasyon, itaas mo naman ang Panginoon? If you want to experience God in the midst of your suffering, raise your praise. Praise God for who He is, and praise God for what He does. Kaya nga, Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in troubles. An ever-present help. Grabe.
Psalm 121 verses 1 and 2. I will lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kaya nga sinabi ko nga po kanina, every time na niluluwalhati mo ang Panginoon, kahit na bagsak ang sitwasyon, every time tinataas mo ang Panginoon, siguradong may bababa na pagpapala sa atin. May pagpapala sa pagsamba. Exodus 23, verses 25 hanggang 26. Worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. When praise goes up, blessings come down. Ang daming beses ko naranasan ito na bagsak yung sitwasyon ko, na wala na akong magagawa. Sa tingin ko, ang ginawa ko na lang, sinumamba ako sa Panginoon. Dahil alam ko yun ang pinakamagandang magagawa ko. I don't know how among you here today are experiencing suffering. Ulitin ko, ano yung pabagsak, pababa sa iyo ngayon? Diyan mo itaas si Lord. Kasi diyan kumikilos ang Panginoon. Magiging sacred space yung suffering na yan. The moment na itaas mo ang ating Panginoon. Kasi naluluwalhati siya. When praise goes up, blessings come down. Kaya nga, wag po natin mamaliitin yung pag-aawitan natin. Dalangin natin na nawa talagang excited tayo dito na sumamba sa ating Panginoon. Every time na itinataas mo kasi ang Panginoon, hindi pwedeng wala lang yan. Habang itinataas mo ang Panginoon, nire-ready ka na ni Lord. Pagdating ng kanyang salita, magpe-penetrate sa iyong maigi ito, mamumuoy ito sa iyo kapatid at magiging pagpapala ito sa iyo. How to experience God in the midst of suffering? Raise your praise. Sabi nga po natin, raise your praise. Second, verses 4 hanggang 6. Tignan po natin sa verse 4 and 5 muna. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others when they are troubled. We will be able to give them the same comfort God has given us. For the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Nakita po natin yon? The more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. So, pamansin natin, yung verse 4, importante yon. He comforts us in our troubles so that. How to experience God in the midst of suffering? Number 1, raise your praise. Kaya ulitin ko, hindi lahat na nagsasuffer, nararanasan si Lord. Bakit ang nararanasan lalong dilubyo? Kasi ang itinataas yung kahinaan. Mahina na nga tayo eh. Ang itinataas yung kalokohan. Ang itinataas pagsuko. Buti sana pagsuko ng buhay kay Lord eh. Kundi, puro negative yung naitataas. Pwedeng sarili niya. Kaya ko to, di ko kailangan si Lord. O, di taas mo sarili mo. Nakuha po natin, kaya hindi nararanasan si Lord. Pero kahit na ikaw ay bagsak, bumabagsak yung sitwasyon, pag si Lord na itaas, game changer yon. Second, realize the purpose. If you want to experience God in the midst of suffering, you have to realize the purpose. Ano ba ang dahilan nito? Realize the purpose. Kaya sinabi sa verses 5 and 6, we share in the many sufferings of Christ, sabi sa ERV. In the same way, much comfort comes to us through Christ. Tignan niyo po ulit. 6, if we have troubles, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is so that na naman we can comfort you. And this helps you patiently accept the same sufferings we have. So that, sabi nga po natin, so that, speaks about purpose. If you want to experience God in the midst of suffering, tignan mo yung dahilan. Kaya lagi ko na sinasabi, di ba? Kapag malinaw sa iyo ang dahilan, maiiwasan ang ayawan. Kasi alam mo may dahilan eh. Kaya ka hindi umaayaw sa mga nag-aaral dito, kahit na pinahirapan ka ng teacher, yun talaga yung word din, no? Kahit na nahihirapan ka dun sa pinapagawa sa'yo ng teacher, bakit hindi ka umaayaw? Kasi maliwanag sa'yo yung purpose. Kaya ka nga nag-aaral eh. Training yun eh, yung ginagawa mo.
Nakuha mo natin sa trabaho mo, sa iba't ibang mga bagay. Bakit hindi mo sinusukuan yung anak mo? Kasi malinaw sa'yo, purpose mo. Bakit? Hindi ka naman anak ng anak mo. Ikaw yung nanay, ikaw yung magulang, ikaw yung leader, kaya hindi ka sumusuko. Malinaw sa'yo yung purpose. Sabi nga po ulit natin, purpose. Napaka-importante nitong purpose na ito. So we must never think that trouble or suffering is an accident. Hindi ito aksidente sa atin. In fact, it is an incident. Why? Because everything happens for a purpose. Meron dahilan ito, take note. Suffering is painful, but it is purposeful. Ang suffering ay painful, but it is purposeful. Ano yung mga recent na mga sufferings na nararanasan mo ngayon? Ano yon? Yung, ouch, grabe. Grabe Lord, itong sitwasyon na ito. I don't know kung ano yung area na yan. Asan may pain? Yes, suffering is painful, but it is purposeful. Kinakailangan malaman natin ano yung purpose nung problemang yon. The word trouble na binanggit dito is the Greek word thlipsis. Ang ibig sabihin po nito, na kung saan nakakadulot sa atin ng pain, ng suffering. Ang ibig sabihin ng thlipsis na yan, pressure. Saan ka napipressure ngayon? Affliction. Distress of mind. Distressing circumstances. So kapag may mga pressures, kapag may mga afflictions, may nadidistress yung mind mo, o kaya yung circumstances mo, nahihirapan ka, always remember that suffering is painful, but purposeful. Therefore, your pain has a purpose. Ito maganda ngayon. Ano ba yung purpose ng pain na nararanasan ko ngayon? Why God allowed it? Ano ba yung dahilan? Purpose. Alam niyo po ba, sabi ni Dr. Miles Monroe, when purpose is not known, abuse is inevitable. Kapag hindi natin alam ang purpose ng isang bagay, we usually abuse that thing. Pag hindi mo alam ang purpose ng marriage, you will abuse it. Pag hindi natin alam ang purpose ng pera, ma-abuse natin yan. Ang pera kasi ay neutral. Saka lamang nagiging masama yan, love of money is the root of all evil, not money itself. Kasi ginagamit mo yan para sa Panginoon. Ibinabalik mo yung para sa Kanya. Sa Panginoon, nakakatulong sa gawain ng ating Panginoon. Pero pag hindi natin alam ang purpose ng money, you will abuse it. Maaabuso natin, magagamit natin niya sa eksisira ng buhay natin at ng ibang tao. When purpose is not known, abuse is inevitable. Yung abuse na galing yan sa dalawang word, abnormal use. Ngayon ang tanong, ano ba yung purpose na itong suffering na ito? Yung pressure na ito na meron ako ngayon, nung affliction, nung distress, yung distress, nadidistress na isip ko. Ano bang purpose nito? First, for you to be blessed. Kaya ako may pressure para ma-bless ako. Verse 5, for the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Napansin mo, the more we suffer for Christ, the more He will shower us His comfort through Christ. Sabi nga po natin, more. Hindi ko ito maintindihan dati. Dahil hirap ako sa pressure. Until, nung ako po ay nag-aaral. Minsan, tutulog ka ng alas 3, alas 4, gising ka ng alas 6, pasok ako ng alas 8. Kapos pa yung budget mo. Nung kinukuha ko yung master's ko at that time, full load ako. Tapos magbabasa ka, kada subject required sa amin, nasa 3,000 pages per subject, collateral reading namin. Liban pa yung mga pangangailangan, yung ano mo doon, yung mga subjects ninyo, activity, collateral reading lang yon. Ilang subjects yun? 3, 4 na subjects. Pinoproblema mo na yung pera, pinoproblema mo pa paano mo mapapasa tong mga to. Magbabasa ka, tapos magko-comprehensive pa, shout out dito. Sa mga nag-aaral ngayon.
Nung una, basta ayokong sumuko. Alam ko, calling ko to eh. Sabi ko gano'n, mamaya yung pressure na yon, wag ka lang palang susuko. Sabi ko nga, raise your praise. And then realize the purpose. Ngayon, ano Lord, blessing sa pressure na ito? Alam nyo, kapag dumadaan, di ba sa lagi perfect tayo pero ngayon tumaas yung level ng pagharap ko sa pressure. Ika nga, pressure is privilege. Bakit? Ang pressure, pwede kang wasakin yan, pero ang pressure, pwede kang itulak niyan sa tagumpay. Mas kinakaya mo na yung salita ng ibang tao, mas kinakaya mo na yung tambak na trabaho, mas kinakaya mo na yung mga load na kung saan meron ka ngayon. Bakit? Na-train ka kahapon. Sino dito kagagraduate mo lang? Nahirapan ka, di ba? O bakit ka pumasa ngayon? Bakit kinakailan harapin mo yung paghihirap na yon ng pag-aaral? Bakit kinakailan sino dito kasisweldo mo lang noong nakaraan? Hindi naman naging madali ang lahat. Nahirapan ka, pero pinagpala ka. Habo natin mga kapatid. Tignan niyo po yung text natin. For the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Yes, hindi madali ang lahat. Hindi madaling mahirapan. Bakit ganito? Tandaan natin, hindi madaling magsumikap. Pero mas hindi madali na mabaon ka sa utang. Hindi madaling maglingkod sa Panginoon, pero mas hindi madali na wala kang Panginoon sa buhay. Choose your suffering na lang. Saan ka magsasuffer? Nagsasuffer ka kasi wala kang Lord o nagsasuffer ka kasi kasama mo si Lord? Di baling nilalait-lait ako. Basta nilalait ako, pinagtatawanan ako ng dahil sa ginagawa ko para sa Panginoon na tama. Kasi nilalait ka, nahihirapan ka kasi wala kang ginagawa para sa Kanya. The more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Kaya ka pala nakakaranas ng suffering, ang purpose niyan is to be blessed. Ano yung mapupulot natin na aral? Ano yung mga pagpapala na mararanasan natin after that suffering? Karamihan ng skills na meron ka ngayon, nanggaling yan sa panahon na nagsasuffer ka. Napaka-skillful mo sa pag-resolve ng problem. Bakit? Ang dami mong problema ang pinagdaanan. Kaya ka gumagaling na manager, kaya ka gumagaling na CEO, kaya ka gumagaling na estudyante, kaya ka gumagaling na teacher, kaya ka gumagaling na professional, na abogado, na doktor. O ano mang profession mo ngayon, kasi nasubok yung pinag-aralan mo kahapon. Doon ka nakakuha ngayon ng skill. So yung suffering na ito, ang purpose nito, for us to be blessed. Pangalawa, for us to become, or for us to be a blessing. Sabi nga po natin, blessing. Una, pagpalain ka. Pangalawa, maging pagpapala ka. Verse 6, if we have troubles, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is so that we can comfort you. Grabe. And this helps you patiently accept the same sufferings we have. Kaya namin naranasan to. Sinasabi lang ni Apostle Paul. Una, para maging pagpapala rin sa inyo. Kaya naman kami nakakapag-comfort sa inyo kasi minsan din kaming kinomfort ng Panginoon na nahirapan kami. Ang purpose pala ng suffering, for you to be blessed and for you to be a blessing. Nakuha po natin, dapat, makinig po maigi dito, dapat alulod ka ng pagpapala. Kaya ka pinagpala ng Panginoon para hindi matrap sa'yo yung blessing na yan. Kasi ang isang blessing na natatrap lang sa'yo, hindi ka nagiging blessing, tandaan po natin, nagiging clag yan. Ikasasama natin ang isang bagay na kung saan hindi napapakinabangan ni Lord, una, at napapakinabangan ng mundo. So wag mong ikulong yung talent mo. Bigay mo kay Lord yan. Kasi pwedeng gamitin ng kaaway. Yung mga resources na meron tayo, kaya ka pinagpala ng Panginoon, enjoy mo. Next week, pag-usapan natin yon. Pangalawa, hindi lang sa enjoy mo. Hayaan mo rin yung ibang tao mag-enjoy sa mga blessing na yan. Dapat channel of blessing ka. Alulod ng pagpapala. Kaya ka pinagtapos ng Panginoon ng pag-aaral, kaya ka nagkaroon ng negosyong ganyan para pagpalain ka. Una. Pangalawa, para maging pagpapala ka. Ano na yung mga blessing na tinanggap mo ngayon? Galing sa mga suffering. Galing sa mga paghihirap na naranasan mo. Alam mo ba, ang purpose niyan, pagpalain ka at maging pagpapala ka. Sino na nakinabang dyan? Sa mga blessing na meron.
Napakinabangan na ba yan ng katabi mo? Yung pagpapalang yan, huwag mong itrap yung pagpapala na meron ka. Parang yan, di ba sabi ng Panginoon, tithes is mine. Kay Lord yan, kay Lord. The Lord is everything sa Panginoon yan. Kaya yung bagay na hindi natin binabalik sa Panginoon, nagiging trap yan sa atin eh. Pag yan na trap, alam mo yun, parang kumain ka na kumain pero hindi mo nilalabas yung pagkain mo. Greediness. Meron kang pangkain, sabi ng Corinthians, pero dapat may pantanim ka. Kay Lord yung huwag mong kakainin yung kay Lord. Kasi pag kinain mo yung seed na yan na dapat kay Lord, hindi na yung tutubo balang araw. Sige, ubusin mo na yan. Lamunin mo lahat. Sabi ni Lord, bukas makala, wala nang tutubo sa'yo. Kasi nakalimutan natin si Lord. Nakuha po natin, you were blessed to become a blessing. Ikaw ay pinagpala ng Diyos para maging pagpapala ka. Yan ang purpose ng suffering na meron tayo na nararanasan. So, ibig sabihin mga kapatid, God has to work in us before He can work through us. Ulitin ko, God has to work in us before He can work through us. Pagpapalain muna tayo ng Panginoon, at madalas ginagamit niya itong mga pangyayaring ito sa ating buhay. Kaya nga hindi lahat ng mga mapapait. Minsan naghahanap ka ng matamis na sitwasyon. Hinahanap mo siya galing agad sa matamis na sitwasyon. Ang hindi mo alam, yung matamis na sitwasyon mo, nagagaling yan sa mapait na pangyayari sa iyong buhay. Sino po sa inyo dito, paborito mo yung cake? Hindi mo naman kinakain yung flour, ha? Kainin mo yung flour, tapos kainin mo yung, alam mo yun, inumin mo yung tubig, inumin mo yung asin. Hindi. Nakansin mo kapatid, mapapait yan, pero alam mo, magiging masarap na cake yan balang araw. Therefore, yung mga pangit na pangyayari sa buhay natin, yung mga masasakit na pangyayari sa buhay natin, pagkasama mo ang Panginoon, kapatid, mapa-flour man yan, mapa-tubig man yan, alam mo yun, asin man yan, pangit man yung lasa na pangyayari sa iyo, pag si Lord ang kumilos dyan, maniwala ka, nagiging masarap na cake ng buhay mo yan. Tumatamis ang buhay, kahit mapait kahapon, basta kasama mo ang ating Panginoon. Amen po ba? Come on, praise God! God has to work in us before He can work through us. Kaya may natitikman ng mga tao na masasarap na mga pagpapala from us. Kasi naghirapan ka muna eh. Bago ka naging pagpapala. Yan ang purpose ng blessing. Yan ang purpose ng suffering. Pagpalain ka at maging pagpapala sa iba. God's purpose in our sufferings for us to be blessed and become a blessing. So, paano natin ma-experience si Lord sa kalagitnaan ng ating suffering? Second, realize the purpose. Sabihin po ulit natin, purpose. Lord, ano po ang dahilan kung bakit ako dumadaan dito? Maliwanag na, hindi na tayo huhula agad. Ang mahirap na yun, ang huhula ka pa. Pero ngayon, ang kagandahan, may mga panahon na kinakailangan, alam mo yun, i-unlock pa natin eh. Hahanapin pa natin yung sagot. Eto, pag tanong mo, Lord, alam ko Panginoon, dito sa pain na ito may purpose. Pero hindi ka na magtatanong ngayon, anong purpose? May sagot ka na agad. For me to be blessed and be a blessing. Lord, ano pong blessing dito ngayon? Yun na lang. Ano po yung blessing na makukuha ko sa pinagdadaanan ko ngayon? Bawa, nasaktan ka. Tandaan natin, may mga taong dumadating sa buhay natin. Yung iba doon, blessing. Yung iba doon, lesson. Still, pinagpala ka pa rin ng Panginoon. Alamin mo yung dahilan para hindi ka agad-agad umaayaw. Number 3, last but not the least. Verse 7, our hope for you is strong. Ang bigat nung sinabi niya dito, our hope for you is strong. Kaya nga hindi sumuko si Apostle Paul eh. May 2 Corinthians pa rin eh. Kahit na, alam mo yun, naging matigas ang ulo, tila baga parang walang nangyari. Sa 1 Corinthians, hindi. Meron yon. But our hope for you is strong. We know that you share in our sufferings. Ang bigat nito, you share in our sufferings. So, we know that you also share in our comfort. How to experience God in the midst of suffering? Number 3, recognize your partners. Sabihin ka po natin, partners. Kapag ikaw pala na nakakaranas ng matinding suffering, una mong gagawin, isipin mo that you are not suffering alone. Kasi pag feeling mo, pasan ko ang daigdig. Ako lang ang nahihirapan sa pamilyang to.
Ako lang nagsasuffer sa nararanasan ng bansa namin. Ako lang nahihirapan sa kumpanyang ito. Sigurado ka, ikaw lang. Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, kala mo ikaw lang. Kaya lang may ganyan na attitude ng tao. Minsan kapag dumadaan siya sa isang mabigat na sitwasyon, inaako niya lahat. Hinihigop niya lahat ng problema ng mundo. Hindi ka naman si Jesus. Nakuha po natin yung mga kapatid. You are not suffering alone. Our hope for you is firm. Since we know that you are partners in our suffering. Hindi ka nag-iisa dyan. Kapatid, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Pwede bang bulong mo sa katabi mo? Hindi lang ikaw. O may pakanta pa kayo, ha? Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Yung katabi mong yan, tad-tad lang ng make-up yan. Nahihirapan din yan. Maybe, tigin mo, paldo to ngayon nahihirapan din yan kahapon. Kahit ganyan lang yan, nahihirapan din yan. Kaya wag mong aakuin, sasabihin lagi na ikaw lang nahihirapan. Wag mong pabigatin, yung napakabigat na sitwasyon mo, wag mo lang dagdagan ng dagdagan. Ako lang naman kasi nahihirapan sa pamilyang ito eh. Teka lang, baka nahihirapan din naman yung asawa mo. Hindi lang siya ganun ka-reactive. Kasi ang bigat na nga ng sitwasyon, gagayahin ka pa niya. Baka pinaglalabanan niya yung pain, pinaglalabanan niya yung kabigatan na nararanasan. Pero sa totoo, nasasaktan din siya. Or tingin natin, walang pakialam yung mga bata. May pakialam na yan. Minsan nga, yung bigat ng magulang na ipapasa sa mga anak eh. Dahil nararamdaman din nila yon. So recognize that your partners, hindi lang ikaw. May mga kasama ka na kung saan nakakaranas din ito na bumubuhat din sa mga sitwasyon na ito. Ang kagandahan nito, makikita natin na hindi lang pala ikaw. Dami pala. Yung iba nga, mas grami pa nararanasan na pagsubok eh. Nakama yung pinagdadaanan nila ngayon? Hindi naman sa pabigatan ng pagsubok pero tanda mo, hindi lang ikaw nasasaktan. Hindi lang ikaw nagsasuffer. May mga kasama ka na kung saan na kay Lord na ngayon ay nagsasuffer din pero hindi sumusuko. Second, sabi natin, di ba? If you want to experience God in the midst of suffering, recognize your partners. You're not suffering alone. Second, you will not succeed alone. Kung hindi ka magsasuffer na mag-isa, may mga kasama ka pala na nagsasuffer din. Ito ang kagandahan. Pagdating sa tagumpay, hindi rin lang ikaw ang magtatagumpay. Dahil magkakasama din kayo magtatagumpay. Our hope for you, verse 7, is firm. Since we know that you are partners in our sufferings, so also, sabi nga po natin also, so also in our encouragement. Ang sinasabi lang naman dito ni Apostle Paul is, kung partners tayo sa suffering, partners din naman tayo sa success. Ang mundo, ang buhay, ay hindi puro kahirapan. Dapat nakikita natin yung balance nito. Na kung may suffering, may success din naman. Kung nagsasama tayo sa panahon ng suffering, wag ka mag-alala, magsasama din tayo sa panahon ng success. Kaya, kapatid, wag mong iiwan yung mga katabi mong yan. Pwedeng nagsasuffer lang kayo, magkasama ngayon, wag kang mag-alala, magsasama rin kayo sa tagumpay bukas. Kasi hindi puro suffering ang buhay. Si Lord, may nanganganak na success out of that suffering. Amen po ba? Magsama tayo sa pagsubok, pero wag kang mag-alala, magsasama din tayo sa tagumpay. Amen po ba? Kamapurihin natin ang ating Panginoon. Magsasama nga tayo sa pagsubok eh. Yung anak mong yan, yung magulang mong yan, yung kaibigan mong yan, sige lang. Sama muna kayo sa suffering, iyakan muna. O bukas, party na yan. Nakuha po natin, pagsubok lang yan ngayon. Bukas, maniwala ka, Thanksgiving na yan. Pero importante, huwag kang susuko. Recognize your partners. May mga kasama ka na kung saan, naghihirap din. Nasasaktan din. Pero huwag kang mag-alala, magsasama din kayo balang araw sa tagumpay. Because when suffering goes in, comfort comes out. Tiyak na may gagamitin si Lord para sa iyo na ibang tao. Hindi ka lang mag-isa
na magtatagumpay. May mga kasama ka katulad dito. So also in our encouragement, sinabi dito, since you know that as you are partners in our suffering, so also in our encouragement. Kaya kami nakakapag-encourage ngayon, kasi nahirapan din kami kahapon, kaya namin ito na ipapasa. May mga gagamitin ng Panginoon sa iyo at si Lord, pwede ka rin gamitin ng Panginoon sa iba. That is why we should be careful not to automatically pray that God delivers us or others from suffering. Huwag laging ganon. Okay? Huwag automatic lagi. Meron ganon, pero i-discern mo muna. Na Lord, tanggalin mo nga po sa kanya yung suffering. Subukan mo pag-pray sa anak mo niyan. Lord, tanggalin mo nga po yung assignment. Huwag na bigyan ng anak yung assignment, huwag na siya mag-exam. Ano mangyayari? Magiging bopols yan. Hindi natin ipapanalangin, Lord, sana mahirapan yung anak ko sa pag-aaral niya. Tanggalin niyo na po yung assignment, tanggalin niyo na po yung teacher na pinapahirapan siya. Ano yung pagpipray mo ba yun na ganun? Hindi bigla-biglang ganun ang panalangin natin. Why? Because it can draw us closer to Christ and to His people. Sa panahon na nahihirapan tayo, tama puso mo, lalo ka magiging malapit kay Lord at mawawala yung pride mo. Na handa ka mag-extend ng help o ikaw naman handa kang tumanggap ng tulong galing sa ibang tao. Kasi hindi mo kaya eh. Tandaan mo kapatid, if you want to experience God in the midst of suffering, recognize your partners. Recognize them. So how to experience God in the midst of suffering? I don't know kung ano itong mga bagay na ito na kung saan nagsasuffer ka. Pwedeng pressure, pwedeng, alam mo yon, nahihirapan na yung pag-iisip mo ngayon. I don't know kung ano yung pababa, pabagsak, kulang-kulang na sa buhay natin. Again, it can become a sacred space if, number one, gagawin natin, raise your praise. Pabagsak na yung sitwasyon, itaas mo ng Panginoon. Hindi yung ang dami ng pababa, ang dami ng pabagsak, itinataas pa natin yung mga, lalo natin ikababagsak. Umpisa pa lang ito, napakaganda na. Kaya nga every Sunday, ginagawa natin ito. Hindi mo naman pumasok ka dito na, hindi, perfect kasi ako ngayong araw na ito. Pwedeng nagpapasalamat ka ngayong araw na ito. Pero alam mo yon, pwede may pagsubok ka na dumating dito. Pero ba't ganyan ka pa rin? Nakakapagtaas ka pa rin ng kamay, nakakaawit ka pa rin sa Panginoon. Hindi dahil sa hindi ako nahihirapan. Kundi naniniwala ko kaya ni Lord yung paghihirap na pinagdadaanan ko. Bagsak na nga yung sitwasyon ko, di taas ko ang Panginoon lalo. Sa sitwasyon na ito, when praise goes up, blessing come down. Second, realize the purpose. For you to be blessed and to become a blessing. Yung suffering na yan, may pagpapala yan. Ang importante sa lahat, dumadaan ka na kasama mo si Lord sa pagsubok. Dumaan ka sa pagsubok na kasama mo si Lord. Kung mong hahayaan na wala ang Panginoon, na hindi mo sinasama, na hindi ka nananalangin, na hindi mo ina-acknowledge yung presence niya, and last but not the least, recognize your partners. You're not suffering alone. And you will not succeed alone. Kakasama tayong haharap sa pagsubok. Huwag ka mag-alala, magkakasama rin tayo na haharap. At mararanasan yung tagumpay na galing sa Panginoon. Thank God. Purihin ang Panginoon. Dahil sa kabila ng pabagsak na sitwasyon, pwede pa rin natin siyang itaas. Come on, mas malakas na palakpak at papuri sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo if you can stand right now. In verse 7, dito po ako mag-i-end. Tignan niyo po yung unang statement ni Apostle Paul dito sa verse 7. Tignan niyo po. Our hope for you is strong. Alam mo, tindi ng tiwala namin sa inyo. Alam namin ganyan mangyayari. Our hope for you is strong. We know that you share in our sufferings. So we know that you also share in our comfort. Ang sinasabi lang ni Apostle Paul dito, dahil hindi kayo tumalikod sa kabila ng pagsubok, tiyak na yung naranasan namin na comfort, strength, at provision ni Lord ay mararanasan nyo rin. Tanda mo kapatid, hindi lang yung katabi mo makakaranas ng tagumpay. At hindi lang ikaw yung makakaranas ng tagumpay, pati yung katabi mo. Paano nangyari sa kanya yun? Hindi siya sumuko. Kaya sa mga taong hindi umaayaw, sa kabila ng mga sufferings na yon, ganito rin ang sinasabi sa atin ngayon, our hope for you is strong. Mawala na ng pag-asa yung mga tao sa paligid mo. Wala na nangyari sa buhay niyan. Niwala ka, ulit-ulit na lang yan, taong yan. Hindi na makakabangon yan. Wala talagang isip yan. Ganyan talaga. Sige na, baka na-exhaust na eh. Yung ibang tao.
Natanda mo kapatid, mawalan ng tiwala yung mga tao sa iyo. Yung iba. Pero sa inyo, sa atin ngayon na hindi sumusuko, nakasama natin si Lord. Our hope for you is strong. Bakit? Iba yung pagsubok na kasama mo si Lord. Iba. Mag-suffer na kung mag-suffer, ang importante kasama ko si Lord. Dahil yung fiery furnace na naranasan na kung saan kinalagyan ni na Shadrach, Meshach, and Abednego. Pag nandun si Lord, magiging sacred space yun. May himala. Tama yung tinatapon sa pugon na susunog. Pero pag kasama mo si Lord, himala ang mangyayari doon. Doon sila nagpuri sa loob ng fiery furnace. Nag-iiba yung sitwasyon. Kahit na matindi yung pagsubok. Yung lions din, na kinalagyan ni Daniel, kinakain doon yung mga tao. Gutom na gutom yun. But na-tame ni Daniel yung lion. Why? Kasama niya kasi si Lord. Suffering na yon. Ang importante, kasama mo si Lord. Paano? Raise your praise, realize the purpose, and then recognize your partners. Ano yung mga sufferings ngayon na kung saan nagdadala sa atin ng pain? Ano yung nararanasan mo ngayon sa family mo? Sa personal mong buhay? Di ba sinabi natin, pressure, conflict, distressed mind, distressing situation, I don't know. But you're not suffering alone. Ngayon lang yan, kapatid. Bukas makalawa. Tandaan natin, God can turn your mourning into dancing. Magaling si Lord. Expertise ni Lord yan. Na yung mga paghihirap mo, pagpapala na bukas. I want you to close your eyes right now. Sandali lang kapatid, magbulay-bulay tayo. Ano yung mga bagay ngayon na nagsasuffer ka? Ano yung palubog, paubos, na area ng iyong buhay? Ano yung mga bagay na nasasaktan ka ngayon? Na minsan halatang-halata ng mga tao o minsan pinipilit mong kayanin. Ngayong oras na ito kapatid, simulan mong lumapit kay Lord. Sa papagsak na sitwasyon, diyan mo na itaas ang ating Panginoon. Do you believe right now that God can save you sa sitwasyon na yan? Bakit ka magpupuri sa Panginoon? Because He is God. Because He can comfort you. Because He is the God of compassion, the Father of compassion. Siya ang source ng compassion. So right now, maybe this is your first time bago tayo manalangin, kapatid, ng mga bagay na yan. Maybe some of you here, na kung saan first time mo na dumalo sa gawaing ito, napadaan ka, di ko alam, na feeling mo, bakit ako dinala ni Lord dito sa sitwasyon na ito? Bakit ako na-invite dito sa lugar na ito? Sa kabila na ba yung pinagdadaanan ko? Kapatid, hindi nagkataon na napakinggan mo ito. Don't suffer alone. Masarap mag-suffer na kasama mo si Lord. Dahil bukas makalawa, success na yan. Pagtatagumpayan mo yan, kapatid. The Lord will not promise us a suffering-free life. At hindi rin sinabi ng Panginoon na habang buhay ganyan. Na kapag kasama mo ang Panginoon, kapatid, maniwala ka. Kaya mong maranasan yung salvation ng ating Panginoon. If you want to give your life to the Lord right now, sino sa atin ngayon, sa bigat na nararanasan mo, sumusuko ang lahat sa Panginoon. The Bible said in Matthew chapter 11, verse 28, "Come to me all your weary and burdened, and I will give you rest." Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, kayo na nabibigatan. Bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan. If you want Jesus today, Lord, di ko po alam paano pa ako makakaalpas dito. Lord, I want you to give me a brand new life, Lord. Ayusin mo po buhay ko, Panginoon. Tulungan mo po ako. If this is your first time, you want to give your life to the Lord, and you want to acknowledge Jesus as Lord and Savior of your life. The Bible said in John chapter 1 verse 12, sino man tumanggap sa Kanya, sino man manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sino gustong tumanggap at manampalataya kay Lord? Na kung saan pag lumapit ka sa Kanya, hindi ka stranger. Maliwanag sa iyo, may tatay ka sa langit na malalapitan mo, na source, Abba, Father.
the source of mercy, the source of grace, the source of salvation, the source of life. If you want Jesus today in your life, bibilang ako na 3, taas mo na mabilis yung kamay mo, kapatid. And I believe that after this, mananalangin tayo, your life will never be the same again. Lift up your hands. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, tell it to Jesus right now personally. Sabi mo sa Kanya, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung first time mo, ipinanalangin ito, believe me. Pangako ni Lord, sino man tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Yan ang pinakamagandang tagumpay na naranasan mo sa buhay mo. Kasi may malalapitan kang tatay sa langit. Na masasabi mong, hindi ka stranger. Masasabi mong ikaw ay child of God. Hindi ka mahihiya. Kasi tatay mo siya. And for all of us right now, na kung saan nasa lubog, lublob na sitwasyon, that situation can become a sacred space. Start praising God right now. Pasalamatan mo ang Panginoon na may pagkakataon ka pa para itaas siya. Ngayong oras na ito, kapatid, personal kang lumapit sa Kanya ngayong oras na ito. Humingi ng tulong sa Panginoon, i-acknowledge na Diyos siya. I-acknowledge na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maniwala ka, may purpose sa mga pinagdadaanan natin. There's no such thing as purposeless pain sa Kanyang mga anak. At dalangin ko, lahat ng mga sufferings na pinagdadaanan mo ngayon, mapagpala ka at maging pagpapala ka sa iba. Lord, katulad ni Apostle Paul, kinomfort mo muna sila, Lord, kaya naging comfort din sila sa iba. Lord, meron dito, pakagalingin mo siya sa kanyang karamdaman. At pag siya nag-pray, Lord, na may mga karamdaman, malakas ang loob niya kasi alam niya may Diyos na nagpapagaling. Father, in the name of Jesus, I pray that you heal this person right now. Ano man ang kanyang karamdaman ngayong araw na ito, I cancel that sickness in the name of Jesus. By His wounds we are healed. The Bible said, receive your healing today. Gagamitin ka rin ng Panginoon sa mga tao nakakaranas niyan. Lord, sa mga lumubog dito financially, Lord, magiging source of blessing siya. Kasi Lord, makakaahon siya. Lord, I pray that you give her wisdom right now. Lord, yung adversity ito ay magiging opportunity sa kanya, Panginoon. Hindi siya susuko, Panginoon. Magbibigay ka ng wisdom, magpapadala ka, Panginoon, ng mga tao na sasama, Panginoon, sa suffering na ito. At magsasama-sama din sila sa success, Panginoon. In the name of Jesus, bless this person right now na bumabagsak sa isang sitwasyon. In the name of Jesus, I cancel this poverty right now. I cancel this curse, Lord, na kanyang nararanasan sa pangalan ng Panginoong Hesus. I speak for blessing in the name of Jesus. Palayain mo po siya, Panginoon, sa sitwasyong yan na kanyang pinagdadaanan. Bigyan mo po siya ng kalayaan na magpuri, kalayaan na manalangin, kalayaan na sumamba, kalayaan, Lord, maging malaya siya ngayong oras na ito sa mga susunod na araw. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinapalaya ka ng Panginoon sa karamdamang yan. Pinapalaya ka ng Panginoon sa kulungan niya ng iyong nakalipas. Pinapalaya ka ni Lord sa depression na yan in the name of Jesus. Pinapalaya ka ng Panginoon. Accept your freedom right now. Huwag mong sayangin yung suffering na yan. Dalangin ko, maranasan mo ang Panginoon. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na yun. I will give you 30 minutes, 30 seconds right now. Hanggang 1 minute. Lumapit ka ng personal sa ating Panginoon. Don't waste this opportunity. Yung nagsasuffer ka, pero binibigyan mo pa rin ng papuri si Lord. Yung nahihirapan ka, yung natatakot ka, pero naniniwala ka that God is greater than your fear. Taas mo si Lord. Yung nahihirapan ka ngayon, but you believe that God is greater than your suffering.
Do you believe that God is greater, that God is bigger than what you are experiencing right now? If you believe that, lift up the name of the Lord. When praise goes up, blessings come down. Habang itinataas mo ang ating Panginoon, habang nagbabanggit ka ng papuri kay Lord, may bumabagsak na gawa ng kaaway. May gumagaling na karamdaman. Worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. May pagpapala sa pagsamba. Itaas mo si Lord sa pabagsak na sitwasyon. Habang itinataas mo siya, may gumagaling na karamdaman, may mga discouragement na nagiging kalakasan ngayong araw na ito. Lapit sa Panginoon, umasa sa Panginoon. The Spirit of God is here right now. Bless His name. Bless His holy name right now. Walang mahirap na sitwasyon sa malakas na Panginoon. Oh Lord, bless Him. Bless His holy name. Come on, fill your heart, fill your life, fill this place with praises and adoration. Huwag kang magsawa na sumamba sa Kanya, dahil hindi siya nagsasawa na magbuhos ng pagpapala sa iyo. Bless the name of the Lord forever. Baka first time mo gagawin ito, kapatid. Just lift up the name of the Lord right now. Habang sumasamba ka, lumalakas ka. Habang sumasamba ka, nagkakaroon ka ng pag-asa. Habang sumasamba ka, kapatid, gumagaling ka. Habang sumasamba ka, nagkakaroon ka ng vision. Oh Lord. Oh Lord, we bless you. I bless your holy name. Lord, we bless your name, God. Ikaw at ang ating Panginoon. Our hope for you is strong. Sinabi ni Apostle Paul. Biruin mo, 2 Corinthians to. Pwede na siya ma-discourage eh. Dahil tila baga parang, wala nangyari doon sa 1 Corinthians. Lumala pa. Bakit ganon? Our hope for you is strong. Dahil di ka nga sumuko eh. Kahit nag-suffer ka, umasa ka pa rin sa Panginoon. Yes, maybe nag-struggle. At hindi ka sumurrender. That's why our hope for you is strong. Mapagtatagumpayan mo yan. Mapagpapala ka dyan at magiging pagpapala ka. I pray, God, that you bless everyone today. Na yung suffering na ito, Panginoon, ay magiging napaka-sweet na testimony bukas, Panginoon. I believe, Lord, that you can turn this suffering into success. You can turn that mess into a message, Lord. You can turn the trial into triumph, Lord. And you can turn this victim into a victor, Lord. Dalangin ko nga po yung mapagpalang kamay mo, Panginoon, na kumilos sa bawat isa ngayong araw na ito. In the name of Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, personally, salamatan mo si Lord. Tanggapin mo ang pagpapala ng ating Panginoon. For the last time, can we just sing the chorus of this song right now?
and declare it. I will bless the name. Kung hindi ka nahihiya na sabihin mo na sinasamba mo si Lord, kahit marinig ng katabi mo, marinig ng mundo, kasi hindi nakakahiya na sambahin yung Diyos na nagpagaling sa'yo, na nagpalakas sa'yo. Come on, for the last time. Oh Lord, I will bless the name of the Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Dahil naniniwala po ako, Panginoon, na may na-receive na matinding blessing ang bawat isa. And our hope for these people, for your people, is so strong, Lord. They will experience victory, Lord, sa kalagitnaan ng suffering na ito. Salamat po, Panginoon. Magiging testimony itong test na ito, Panginoon. Salamat. Dahil ngayong araw na ito, may pinagaling ka na. Ngayong araw na ito, Lord, may binigyan ka ng vision. Ngayong araw na ito, may binigyan ka ng pag-asa. Ngayong araw na ito, Panginoon, may pinalakas ka. Ngayong araw na ito, Panginoon, may ibinangon ka. At ngayong araw na ito, may pinagpala ka na magiging pagpapala sa iba. Salamat po, Panginoon. Buti na lang nandiyan ka at kasama ka namin. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, papuri ng mga taong pinagpala ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise God. Sige po, isa pang palakpak para sa ating Panginoon. And then really that we are blessed by the Word of God this morning. At naniniwala po ako na kinausap po tayo individually ng ating Panginoon. At ngayon po, tayo po ay dadako sa pagbibigay, pagkakaloob po natin ng ating tithes and offering para sa ating Panginoon. At naniniwala po ako na sa salita ng Panginoon na napakinggan po natin kanina lang, tayo po ay prepare. Alam na po natin ang mga bagay na nangyari po sa atin. And all of us, maybe may mga kanya-kanya po tayong suffering. But right now, and I believe that we are blessed. At sa pagbibigay po natin sa Panginoon, pagbabalik po natin ng tithes and offering, ng tithes sa ating Panginoon, that is acknowledging God sa ating situation. At ito ay ino-honor po natin siya. At that is the way of how we worship our God. Kaya kanina sa first point, kung ano man yung pinagdadaanan po natin, erase mo pa yung worship mo, yung praise mo sa ating Panginoon. Ito po yun. Yung pagbibigay natin ng offering, yung pagbalik po natin ng tithes. Kaya nga po, sabi po ni Bishop, I quoted na, may pangtanim at may pangkain. So yung pangtanim po natin, ano yung situation po natin, ito po itanim natin po sa gawain ng Panginoon. At naniniwala po tayo in the situation that we need, bubunga po yan, papagkaloob po ng Panginoon ang mga pangangailangan po natin. Meron po dyan sa inyong mga bangko ng mga envelope po, mga sobre. Sulat nyo po dyan yung pangalan po ninyo, yung tithes po natin. And I believe, if you are faithful to God, God is more faithful to you. Amen po ba? Hawakan po natin yung envelope. And then pag-pray po natin, Lord, thank you for this privilege, God, to worship you. We honor you, God. Thank you for your word that continue to teach us more, transform us more, O God. Lord, right now, God, Panginoon, kami po ay nagpupuri, Panginoon, sa inyo, nag-worship sa inyo by means of, Lord, we give, Panginoon, ang aming offering. Ibabalik po namin yung tithes po sa inyo, yung 10%, Panginoon, Lord, that we believe, God, this kind, Lord, napapuri po namin sa inyo. In our situation, Lord, I don't know what is the situation of everyone of God. Lord, ipaparanas mo, Panginoon, in our midst of suffering and troubles, O God, the trials, O God, that you are with us, Lord. You protect us, you bless us, Lord, you transform us, you teach us more. And Lord, lalo, Panginoon, aangat, titibay ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. That in that kind of midst of situation, Lord, dadakilain ka po namin. Lord, I pray right now, God, to those who are hurt, Panginoon,
that worshiping you, God, to be faithful to you, Lord. Lord, bless the work of their hands. Promote them in the work. Lord, graduate ang mga nag-aaral, Panginoon, provide mo yung mga pangangailangan po nila. You give them wisdom and knowledge that they need, oh God. Lord, to those who are in business right now, expand their business for your glory, oh God. Sa mga housewife, mga nasa bahay, Panginoon, Lord, give them strength, Lord, to those things, Panginoon, na kailangan po nila. And bless those family, but right now here, tie them with your love. Bless them and their needs, O God. Provide, Panginoon. And Lord, the healing, O God, in every sickness and diseases in our body, head to foot, Panginoon. Let your power and miracle move in our life. Lord, maraming salamat. Lord, we are excited, God, sa gagawin mo sa amin at gagawin mo pa, Panginoon. At makita po namin na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran po namin. Maraming salamat, Panginoon. Ma-honor ka, mapuri ka, Panginoon, sa aming ginagawa. In the name of Jesus, amen and amen and amen. Pwede na po tayo magbigay sa Panginoon. What's up, amazing people of God, and welcome to Amazing Hope Announcement. To all the amazing women out there, your moment to be empowered in faith is here. Join us to our upcoming Women's Empowerment on July 10 to 2025 at 8 p.m. We're going digital, meaning to say you can connect with us via Facebook Live, or you can experience our physical women's empowerment at Amazing Hope Christian Church International main campus. Save the date, join us, and be transformed only here at Amazing Hope Christian Church International, where amazing things happen. Amen. Lahat po ng binlessed ng Panginoon ngayon, pwede po bang pumalakpak po sa Panginoon? Amen. And as we stand po, can you at least, dalawang tao sabihin mo sa kanya, you are more than blessed. Dinideclare natin yan. That person is more than blessed. Alam natin na binless yan ng Panginoon ngayon, pero hindi lang para mapuno, kundi para mag-umapaw. Para yung katabi niya, damay. O, tingnan mo. Yan, damay. Damay mamaya sa lunch, pwede din. Bukas or sa ibang araw. Nakakapaghintay naman yung katabi mo. Amen ba? Nakakapaghintay yan ng libre, ng pakape. Hindi, joke lang po. Pero pwede din. Ang ibig ko lang sabihin, kapag tayo pinagpapala ng Lord, hindi po pwedeng ikaw lang yan. Damay pamilya mo, damay yung mga tao nasa paligid mo. Kasi si Lord pag nagpala, hindi ka lang niya gustong puno. Gusto ka niya umaapaw. Sino po dito nag-uumapaw ngayong araw na ito ng pagpapala ng Panginoon? Amen po? Amen. So as we close our eyes, can we just thank the Lord for everything that He has done? Pasalamatan mo na si Lord sa mga bagay na ginawa niya sa iyo at sa mga blessings na marireceive mo pa. When I say blessings, name it. Kasi si Lord, hindi siya malilimitahan. Whatever that is na desire ng heart mo, and you know that it's according to God's will, just wait for it. He has a perfect timing for that. Pagpasalamat mo na yung wisdom na na-receive mo, yung solution sa kinakaharap mong suffering or struggle, yung lakas na na-receive mo ngayon, yung encouragement na na-receive mo ngayon, dahil dito magpapatuloy ka pa, hindi ka pa aayaw, hindi ka aayaw. Thank you, Jesus, for all of this. Totoo, Lord, that every time that we come to you, in your presence, God, there's always healing, provision, protection, God. There's wisdom, Lord.
Salamat po, Panginoon. At lalabas kami ng lugar na ito, Panginoon, hindi lang basta pinagpala. Higit, Panginoon, na pinagpala, Panginoon, because we have you. And if we have you, Jesus, we know we can have everything that we need. Dahil ikaw po ang aming source. Lord, for the rest of this week, hayaan mo po na sumandal kami sa'yo. For the rest of this week, hayaan mo po na i-lead mo po kami. Lord, for the rest of this week, hindi ka namin pangungunahan. Hihintayin namin bawat movements mo, hihintayin namin bawat timing mo. At doon po kami, Panginoon, kikilos at susunod. Because we believe, God, that in your time and in your ways, Panginoon, lahat po yun ay perfect, O God. Alam ko po, Panginoon, na patuloy mong pagpapatagumpayin, God, ang bawat isa, Panginoon, sa buong week na ito, Lord. At sa susunod na Sunday, God, kung di ka pa babalik, Lord, magpupuri kami ulit. Sasamba kami ulit. Magtitipon-tipon kami ulit dito, Panginoon, carrying the people, Panginoon, na kung saan naging witness din ng blessing sa amin, Panginoon, and we will still worship you, God, in this place. Lord, we will worship you in this place, but we will also worship you in our houses, God. Lord, we will also worship you sa aming pong paaralan, sa aming pong eskwelahan. Lord, dalangin ko sa buong week na ito, mapuno, Panginoon, ang aming bibig ng pagpapasalamat at pagpupuri, Panginoon, para sa iyo. Salamat, Lord. At sa paglabas namin sa lugar na ito, Panginoon, I pray that you protect each and every one. Lalo na po ngayon, God, na hindi po ganun kaganda ang aming weather. Prone po, Panginoon, sa mga accidents. God, I pray for your protection, God, to be upon your children. Sa bawat biyahe, sa bawat lakad, Panginoon, na kanilang gagawin, God, let your protection be upon them, Lord. Marami pong salamat. And if you may, you can raise your hand, receive this benediction from the book of Numbers. Increase your faith, activate it right now. And when you say, I receive, I want you to believe na ito ay mangyayari sa iyong buhay. Sasamahan ka ng mga i-receive mo ngayon. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen and Amen. God bless everyone. See you po next Sunday.